Ang buod ng ibong Adarna. Noong unang panahon, may isang mapayapang kaharian na tinatawag ng Bourbania. Ito ay pinamumunuan ng isang hari na si Haring Fernando at ang kanyang asawa na si Reina Valeriana. Meron silang 3 anak na lalaki, sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Isang gabi, nagkaroon si Haring Fernando ng isang pinakamasamang panaginip. Nakita niya sa kanyang panaginip na ang kanyang bunsong anak na si Don Juan ay tinapon sa isang nakakatakot at malalim na balon. Tulong! Tulong! Nagsimulang manghina at magkasakit ang hari. Wala silang magawa upang maibalik ang dating kalusugan at kalagayan nito. Aking mahal, anong nangyari sa iyo? Ayon sa manggagamot, ay wala raw makapagagaling sa kanya kundi ang awit ng ibong Adarna. Ano ang dapat aming gawin upang malunasan ang ganitong sakit? Salaman ang maaaring maging lunas sa sakit ng hari at iyon ay ang awit ng isang mahiwagang ibon, ang ibong Adarna. Ang ibong Adarna ay makikita sa puno ng Piedras Platas sa kabundukan ng Zabor. Dahil dito, hinikayat ng panganay na anak na si Don Pedro na hanapin ang ibong ito. Amang hari ay inang Reyna bilang panganay sa magkakapatid kung sa akong humihingi ng iyong bendisyon upang ako ay pahintulutang maglakbay hanapin ang ibong Adarna at dalhin sa iyong tabi. Nauna si Don Pedro, ngunit hindi siya nagtagumpay. Narating niya ang bundok Tabor at ang puno ng Piedras Platas, kung saan makikita ang ibong Adarna. Nang marating niya ito ay nakatulog siya. Narinig niya ang awit ng ibong Adarna, ngunit sa kasamaang palad, napatakan siya ng dumi nito sa kanyang ulo at siya ay naging bato. Ang ibon! Saan na ang aking anak na si Don Pedro? Reyna, 3 linggo na ang nakalipas ngunit hindi na nakabalik ang aking kapatid. Kung inyong poong mamarap, ko'y paghintuloy ang sumunod at hanapin ang imong Adarna. Nasa niya ang lunas sa sakit ng amang hari. Ang pangalawang prinsipeng si Don Diego ay sumunod upang hulihin ang ibong Adarna. Ngunit sa kasamaang palad, nagkaroon siya ng parehong karanasan sa kanyang nakakatandang kapatid na si Don Pedro. Ang kaharian ay umaasa na lamang kay Don Juan na mahanap at mahuli ang ibong Adarna. Ang ibon! O aking bunsong anak, kung ikaw ay mawala sa aking tabi at maging ikaw na. Ngunit amang hari, kahit po ako ay nung bilang, aalis pa rin ako ang hahanap ng ibang Adarna kahit anong mangyari. Wala na talaga akong magagawa. Ang bendisyon mo, aking ama, pag-uunin ko bilang sandata. Ang pinakabatang prinsipe ay umakyat sa bundok Tabor. Nakilala niya ang isang matandang lalaki na nagbigay sa kanya ng payo tungkol sa mahiwagang puno ng Piedras Platas at paghuli sa ibong Adarna. Opo kayo sa aking Ginoo kung maipakin kayo yan ay pwede ko pang mahingi kahit kanti lang man ay sapat na. Ako nga po ay mayroong natitirang isang tinapay na baon sa aking paglalakbay. Ito po at tanggapin ninyo at ako ay busog pa naman.
Maraming salamat, Ginoo, sanang ikaw ay igpala. Mari ko pang mantanong kung anong ang iyong laming sa iyong paglalakbay at baka ikaw ang aking matulungan. Ako po ay naglalakbay papunta sa kinaroonan ng ibong Adarna. Ang awitin ng ibong Adarna lamang ang tanging lunas sa sakit ng aking amang hari. Tumulong ang matanda at nagbilin sa kanya na huwag siyang mahumaling sa lahat ng magandang kanyang makikita at huwag din siyang matutulog kung makita na ang ibon. Upang malabanan ng antok, siya ay binigyan ng labaha at dayap. Ang bilin ng matanda sa kanya ay ito: kapag ang ibong Adarna ay nagsimula ng kumanta, hiwain mo ang iyong palad at ipiga mo rito ang dayap. Sa kirot nito ay hindi siya nakatulog hanggang sa natapos ang 7 awit ng ibong Adarna. Sa bawat awit ay nag-iiba siya ng anyo at pagkatapos ng 7 awit ay nagbabawas ito at iwasan mong mapatakan nito upang hindi ka maging bato. Siya ay binigyan ng matanda ng sintas na lantay na ginto na siyang itatali sa ibon kapag ito ay natutulog. Pagkatapos mahuli ang ibon, siya ay nagtungo sa matanda. Kumuha ng tubig si Don Juan upang ibuhos sa kanyang nabatong mga kapatid. Agad-agad ay bumalik na sa dating anyo ang dalawa. Ngunit hindi saya ang naramdaman ng dalawa. Dahil sa inggit, nagsani-pwersa ang dalawa para bugbugin si Don Juan hanggang sa mamatay at itinapon sa malalim na balon. Don Diego, kailangan natin makuha ang ibong Adarna mula kay Don Juan. Mga kapatid, anong ginagawa niyo? Ihulog na siya sa loob ng balon. Umuwi ang dalawa kasama ang ibong Adarna. Lumala ang sakit ng hari dahil ang ibon ay hindi umaawit ng kahit isang kanta. Kami ay nakabalik dalang ibong Adarna. Nasaan si Juan? Aking mahal, ikaw ay puminahon, makakasama ang sobrang pag-aalala. Nang Rina, ito na nga po ang ibong Adarna. Bakit parang nagdurusa ang ibong Adarna? Pero ibon ito ay lamang. Tulong! Tulong! Sa kabutihang palad, bumalik ang lakas ni Don Juan. Umakyat siya sa balon at pinagaling siya ng matandang kanyang tinulungan sa bundok. Bumalik siya sa kaharian ng Brabania at nalaman ni Haring Fernando ang katotohanan nang magsimulang umawit ang ibon matapos nakita si Don Juan. Ang hari ay naging magaling na at mas malakas na, hindi tulad dati. Amang hari at iyang Rina, ako ay nagbalik na. O aking bunso, ako'y lubos na nag-alala sa iyong kalagayan. Aking mahal na hari, tingnan mo ang ibong Adarna at nag-ibang na ng anyo. Ang pakiramdam ko ay magaan na. Sana talaga naman. Gusto niyang parusahan ang kanyang 2 anak, ngunit hiniling ni Don Juan sa kanyang ama na patawarin na lamang sila. Pinagbigyan ng hari ang kanyang kahilingan. Action!
Action. Action. Dulang! 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 Action. Action. Cut.